Magandang umaga. Ngayon ay alamin natin kung ano ang pagkakaibang salawikain, sawikain, kasabihan, at ang bugtong. Ang salawikain ay karaniwang patalinghaga na may kahulugang nakatago. Ito ay karaniwang may sukat at may tugma. Ang ibig sabihin natin ng may sukat at may tugma ay ito ang bilang ng pantig para sa sukat at ang tugma naman ay magkaparehang tunog o kaya naman ay magkaparehong pantig sa huling bahagi ng isang tula. Magbigay tayo ng halimbawa kung ano ang ibig sabihin natin nun. Magbigay tayo ng isang tiyak na halimbawa. Ang sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Ang ibig sabihin natin ito ay isa lang ang may problema pero lahat ay apektado. Ito ay karaniwang ginagamit sa isang pamilya. Halimbawa, isa ang may problema sa pamilya ngunit lahat ay naapektuhan o kaya naman ay lahat ay nakakaranas din ng problema. Magbigay tayo ng isa pang halimbawa. Pag ang tubig ay magalaw, ang tubig ay mababaw. Ang ibig sabihin natin ito ay ito ang isang katangian ng isang tao na masyadong maingay o kaya naman ay maraming sinasabi o masasabi natin sa mas mababaw na salita, siya ay transparent na pagkatao, laging kung ano ang nais sabihin ay siya ang kanyang binabanggit agad. Dito ay masasabi natin na ito daw ay tubig na mababaw. Samantala, may katumbas din ito na salawikain para naman sa mga taong tahimik o hindi masyadong nag-iingay o sinasabi ang kanilang nasa isip. Kapag daw ang tubig ay tahimik, ang tubig ay malalim. Ang ibig sabihin natin ito ay isang tao na hindi masyadong nagsasalita o hindi masyadong maingay, ngunit siya ay isang malalim na tao. Ang ibig sabihin natin ay malalim ang kanyang pagkatao. Samantala, para naman sa sawikain, ito naman ay masasabing salitang eupemistiko. Ito ay patayutay o idiomatiko. Ang iba pang mahalagang detalye para sa sawikain ay, ito ay isang uri ng pagtatambis. Ito ay isang paraan ng pagsasalita na hindi gumagamit ng mga mararahas na salita para maiwasan o upang maiwasan ang makasakit ng loob o kaya naman ay makasakit ng damdamin ng isang tao. Nabigay tayo ng isang tiyak na halimbawa kung anong ibig sabihin natin ito ng mga euphemistikong pahayag ng sawikain. Narito isang halimbawa. Parang natuka ng ahas. Ang ibig sabihin natin ng sawikain na ito ay natulala. Kaya sinasabi na kapag parang natuka ng ahas, dahil lang isang tao natuka ng ahas, ay maaari siyang nagulat o kaya naman ay hindi makakilos. Parang ganito. Yan ang ibig sabihin natin ng parang natuka ng ahas. Opo. Okay, ngayon naman ay magbigay tayo ng isa pang halimbawa. Sa susunod ay magbibilang tayo ng 3 at subukin na sagutin mo ang ibig sabihin ng sawikain na ito. Okay po? Malayo sa bituka. Narinig nyo na ba minsan ang salitang malayo sa bituka? Madalas natin itong marinig sa mga pelikula, gaya ng mga action na pelikula. Sinasabi na, wala to, malayo sa bituka. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin natin ito ay hindi malubha o kaya naman ay hindi masyadong ikamamatay para sa kanya. Ang tingin niya dito ay hindi sapat para ikamatay niya agad o hindi malubha. Kaya sinasabing malayo sa bituka. Okay po? Samantala ay huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating social media pages. Meron tayong Facebook page, meron tayo ng Instagram, meron tayo ng TikTok account. I-subscribe niyo na rin ang aking YouTube channel. Ito ay Binibining Gina Channel para sa iba pang mga video lesson sa Filipino. Paalam muna sa ngayon.